Magandang umaga ng Huwebes mga kaibigan, July 25, 2024. Latest weather update po tayo. Pero bago natin yan ipagpatuloy, pinapaalala ko po, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell para updated po kayo sa lagay ng ating panahon. So ngayong umaga ng Huwebes mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor. Eto nga pong si Super Typhoon Karina mga kaibigan na inaasahan po ngayong umaga. Ito po yung maglalandfall po, no, dito po sa northern na part po ng Taiwan, no. Ibig sabihin po, ito po yung directly nang nakakalabas, no, or palabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon po kasi kung titignan po ninyo, nasa category na po si Typhoon Karina bilang isang ganap po na super typhoon. Namataan po, no, itong layo po ni Typhoon Karina o Super Typhoon Karina na may estimated na layo na lamang po na 380 kilometers north of Itbayat, Batanes po yan mga kaibigan. At ang hangin po niya ngayon ay nasa 205 kilometers per hour. Malapit pa rin po yan sa sentro na may bugso pong pumapalo sa 230 kilometers per hour. At pa northwestward naman po medyo bumilis po, no, nasa 20 kilometers per hour pa rin po mga kaibigan. So ito po mga kaibigan, kahit po ito ipapalabas na, no, ng Philippine Area of Responsibility at maglalandfall na po, no, or dito na po papasok dito sa may bansang Taiwan, sa bandang north po nila, ay nakataas pa rin po ngayon ang storm signal number 1 at storm signal number 2 sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil hindi pa naman talaga directly nakakawala, no, or nawawala etong epekto ni Bagyo Super Typhoon Karina. Yung extension po niya, no, or yung trap po ng kanyang lakas ay nandun pa rin po sa may bandang North Luzon po mga kaibigan. So sa area po ng Luzon mga kaibigan, no, ito po yung nakataas na signal number 1 at signal number 2 sa Babuyan Island, northern portion po ng mainland Cagayan, no, at ito pa rin pong area po ng northern portion po ng Ilocos Norte, Burgos, Pagudpod at ilang bahagi po ng lugar po ng Dumanig, no, Adams, kasama po yan mga kaibigan, ay makakaranas pa rin po ng storm signal number 1 at storm signal number 2. So mas maganda maghihanda po yung mga lugar na aking nabanggit, no, at asahan po ngayong umaga po ng Huwebes, no, ang ilang bahagi po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino at eastern portion po ng Isabela, kasama na po dyan ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at Davao Region ay apektado pa rin po o nakataas pa rin po ang storm signal number 1 at storm signal number 2. So kung kayo po ilalabas na inyong mga bahay, yung mga nabanggit ko po na lugar, ugaliin pa rin po magdala ng payong jacket at kapote. At kung napansin po ninyo, bahagyang humina na po, no, yung pag-uulan at sa ilang bahagi ng ating bansa ay wala na pong pag-uulan. Pero hindi ibig sabihin ito ay hindi na uulan mga kaibigan, no? Nandyan pa rin po, hindi pa talaga actually. Hinihintay po natin yung pinaka-update na talagang ito'y directly nang tatama sa North Taiwan po mga kaibigan. At posible pong humina, no? Kung sakasakali, pwedeng lumakas, pwedeng humina, depende po sa pagkilos. Ito nga pong si Super Typhoon Karina. So inaasahan din mga kaibigan ngayong araw po ng Huwebes, no, ay 50 to 100 millimeters na pag-uulan po ang posibleng maranasan po, no, or maidulot dito po sa area ng Batanes, kasama na po ang Babuyan Island mga kaibigan. Within the next 24 to 48 hours ay makiklear na po tayo, no, na wala na pong bagyo o nakalabas na itong si Super Typhoon Karina. Pero mga kaibigan, dahil nga po sa lakas nitong si Super Typhoon Karina ay nahatak niya po, no, etong hanging habagat na ngayon po ay nagpapaulan din sa ilang bahagi ng ating bansa. So sa bandang North Luzon mga kaibigan, Visayas at Mindanao, no, asahan po pagdating sa hapon, maulap na panahon pa rin po yan, no, mga isolated light rains and heavy rainfall din po ang posibleng maranasan pagdating naman po sa gabi. So mas maganda nakaantabay pa rin po tayo sa ulat panahon natin dahil hindi pa talaga actually, no, nawawala yung pag-ulan, nandyan pa rin po yan mga kaibigan, yung hanging habagat. So may mga minomonitor din po tayo ngayon na mga cloud cluster or kumpol ng kaulapan na posible po or banta bilang isang low pressure area or posible din pong maging isang ganap na bagyo, no. At tinala na po ng Pag-asa noon na 3, no, hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok at nakakadalawa na po tayo, si Butchoy at si Karina mga kaibigan. Sa papalapit naman po na buwan ng Agosto, inaasahan din po dahil rainy season na 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility natin.
Ito pong si Bagyong Karina ay papalabas na po. Actually, bandang hapon po, ito wala na po ito, nakalabas na po ito ng PAR, pero napakalaking pinsala po ang naidulot ito sa ating bansa, no? Especially sa Metro Manila na hanggang ngayon po ay lubog pa rin po sa baha. So mga kaibigan, lagi kong pinapaalala, no? Kahit walang ulan, linisin po natin yung mga estero at mga kanal. Yan po kasi yung nagiging main cause po ng pagbabaha, no? Yung mga basura na nakabara. Yan po talagang ating dapat pangunahan at linisin mo mga kaibigan. Pinag-iingat din po tayo ng pag-asa doon nga po sa mga mountainous area, sa matataas po na lugar, dahil posible po magkaroon ng mga landslide kapag ka nagkaroon po ng malawakang pag-ulan, no, paglalambot ng lupa, at yun po yung naging main cause ng pagbabaha. Kaya naman mga kaibigan, no, dahil rainy season tayo, lagi kong pinapaalala, marapit na din po ang pasukan, no, huwag galingin po magdala ng payong jacket, kapote, panlaban po yun sa biglaang pag-ulan. At kung wala naman po tayong importanteng gagawin sa labas, no, mas magandang manatili na lamang tayo sa ating mga kabahayan, dahil ngayon ang ilang lugar sa Metro Manila ay nakabaha pa rin po mga kaibigan. So patuloy ko po kayong update, no. Mamaya may kaganapan po ulit tayo sa bagyo update natin, and please pakiusap po, no, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para always po kayong updated, no, sa lagay ng ating panahon.